Guys, may chika na naman ako. So, habang nag-aantay ako, kahit April 8 pa saan na ang next schedule ko for check-up, kailangan ako magpa-check-up ulit dahil nga di ba na-hospital ako kahapon. So, naalala ko lang while waiting here, yung nangyari kay Bunso. Naalala mo ba yung na-hospital siya, tapos hindi siya makapagsalita yung ganyan-ganyan yung bunganga niya. So, alam niyo na kung ano yun. Basta it starts with letter S. So, nung pumunta na kami ng ER, kasi nga nagmamadali na kami, putlang-putla na yung kapatid ko, hindi na makapagsalita, tsaka nanginginig na din, sumusuka. Sabi namin, ako na nag-explain doon sa mag-i-interview. Sabi ko, hindi na siya makapagsalita, ganito yung nangyari, ganitong oras. Tapos, hindi siya mag-eye-to-eye contact sa akin, girl. Alam mo kanino siya nag-eye-to-eye contact? Sa bunso ko, na naka-wheelchair. Tapos tinatanong niya pa, anong pangalan, ilang taon. Sabi ko nga, ma'am, hindi na nga makapagpasalita. Parang gaya lang nung nakita natin kay Sir Alex na video. Nagpa-check ng kamay. Sinabi ng doktor, paangat nga. Dok, hindi ko nga maangat. Paangat nga muna. Paano kung naangat ko, Dok? Ano pang silbi mo? Tapos magbabayad pa ako. Parang ganun lang yung nangyari, te. Bakit ba ganyan yung mga tao? Minsan hindi ko magigets. Pero siguro, gusto nilang malaman sa sarili nila mismo kung totoong hindi ka na makapagsalita. Pero siguro kung, di ba, i-check nila yung dila, tapos ano pindot-pindot dito sa kamay, pati sa paa, pwede pa yun. Acceptable pa yun. Pero alam mo yung pagsalitain ka talaga, tapos ikaw na pasyente ganyan, ha? Naloka ko sa inyo, eh.